Tawagin ng Lucas, Kapitulo 5. Lucas 5, pagkating mabusahin, verse number 1 to number 8. Oh, so verse number 1 to number 11. Lucas chapter 5, verse 1 to number 11. Yes, ito may pamilyar na sa babusahin. Luke 5, 1 to 11. Magkaroon po ng palitan magbasa. Verse 1, nakakita po ninyo? And it came to pass that as the people pressed upon him to hear the word of God, he stood by the lake of Gennesaret. And he entered into one of the ships, which was Simon's, and prayed him that he would thrust out a little from the land. And he sat down and taught the people out of the ship. And Simon answering said unto him, Master, we have toiled all the night, and have taken nothing. Nevertheless, at thy word, I will let down the net. And they become unto their partners which were in the other ship, that they should come and help them. And they came and filled both the ship, so that they began to sink. For he was astonished, and all that were with him, at the truth of the fishes which they had taken. And when they had brought their ships to them, they forsook all and followed him. Panginoon, bless us, my Lord. At palakasan po kami, pasindahin, kapag-alagin pa ang pananampalataya, bigyan mo po ng kapayapaan, katalagagan, kagalakan, ng mga puso ang lahat ng iyong mga anak. Bigyan mo kami, Lord, ng kagalakan na hindi masayad ng pag-iisip ng tao. Ikaw lamang po ang makapagtutulong. Dihin ko ito sa pangalan po ng Panginoon Jesus. Amen. Now, kung sa gabi ito ay nag-iisip ka kung ano nga ba kaya ang plano ng Diyos sa buhay ko, ang Diyos kaya ay mayroon pang plano, layunin sa buhay ko, ano yung isang bagay na tatandaan ko lang ito? Lahat ng mga tao na ginamit ng Diyos, naging mabunga, naging pagpapala, ay mga tao na nung tawagin niya ay hindi nakatambay lamang mga nakaupo. Kundi lahat ng tao na tinawag ng Diyos ay sa gawain talaga na higit na dakila sa Kanya, ay mga taong busy, may ginagawa nung Kanyang tawagin. Bago kayo ibabalik mo sa Luke chapter 5, hindi ko nakita mo rin na itong mga tao ito ay tinawag ng Diyos upang mangisda ng mga tao sa panahon sila'y abalaling sa pangisda. Nangisda? Okay? Now, for example, si Moses, nung tawagin ng Diyos ay nagpapastor ng tupa ng kanyang biyanan. Alam niyo ba yun? Amen? Amen? Tapos siya. Diba? Sa pagkapasok ng tupa. No? And then, si Joshua, nung tawag ng Diyos ay abalarin sa pag-asikaso kay Moses. Amen? Amen? Bilang assistant ni Moses. Tapos ito siya, nung tawagin ng Diyos, ang ginagawa niya. Sa 1 Kings chapter 2, nung ginagawa ni Elisha, likot na
nag-aaral siya. Amen? Amen? Ng mga magkakatulong na baka. Ha? Si Amos, nung tawagin ng Diyos, sabi ng mga tao sa kanya, ikaw na propeta, bakit dito mag-preach? Ito ay lugar ng hari. Anong sagot ni Amos? I'm not a prophet. Ako'y nagpuputi lang ng sikaboro, pero tinawag ko ng Diyos to be a prophet. Nakitingin po? Nakitingin po? Nakitingin po? Lahat sila ay may ginagawa. Nung tawagin sila ng Panginoon. Balik itong si Peter, James, and John. Nung ginagawa nila, nung tawagin sila ng Diyos, nung ginagawa, nangingisda sila. Si Pastor Panaan, nung tawagin ng Diyos ay naggagawa ng sapatos. Amen? Alam niyo ba yun? Lagi niyo binabagay, naggagawa siya ng sapatos. Si Pastor Nagbinta, nung tawagin ng Diyos ay assistant siya ni Abraham Victorino. Amen siya? Amen? Si Paulo rin, di ba? Si Wilson din, nagsaserve dito. Amen? Ako rin, nagtatrabaho ko sa kasi yung tawagin naman ng Panginoon. Okay? You see? Now, si Apostle Paul in Acts chapter 13, verse 1 to 4, ay ganun din ang sitwasyon. Kaya ibig sabihin, if you are wondering what God, kung ano ang plano, ano ang layunin ng Diyos sa buhay ko, ibig sabihin ay maging abala ka lamang. Ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo sa Diyos. Huwag kang huminto. At sa bandang huli, malalaman mo maliwanag kung ano ang plano, ano ang layunin pa. Amen? Ano pa ang layunin pa ng Diyos sa iyong buhay. Alright? In Acts 13, verse 1 to 4, Acts 13, verse 1 to 4. So si Paulo dito ay bago pa lang siya. Acts 13, verse 1 to number 4. Tayo na. Now there were in the church. 13, 1. Andiyan na kayo? Lahat? Tayo na. Now there were in the church that was at Antioch certain prophets and teachers as Barnabas, Simeon that was called Niger, Lucius of Cyrene, and Manahem, which had been brought up with Herod the Tetrarch and what? And Saul, si Saulo, na naging Pablo. As they were, as they were, minister to the Lord. Ano siya minister? Naglilingkod, nagpapagal sa Panginoon. Worker sila ng Panginoon. Saan sila? Neighbors sila pa, Church Antioch. As they ministered or served the Lord and fasted, the Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul for what? For the work whereunto I have called them. And when they had fasted and prayed, and laid their hands on them, they sent them away. So they being sent forth by what? By the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sent to Cyprus. Okay? Kaya lahat ng sila, they were busy. Di ba? May ginagawa sila. Di ba? Naglilingkod sila sa Lord, pero tinawag ng Diyos at dinala sa lugar na siyang tawag ng Diyos para sa kanila. Alright? Ganun din ito mga apostol sa Luke chapter 5. Kung sa mga natin kong binabasa. Okay? Mula sa pangingisda ng isda. Nakunin pa ako? Tinawag upang mamisda ng tao. Amen? Mula sa pangingisda ng isda. Tinawag upang mamisda ng tao. Amen ba siya? Amen? Wala, balik ito yung ating narata. Luke chapter 5. In verse number 2, tapos na sila ng isda, pero walang nahuli. Ano man, hindi ba? At kaninang nililinis na yung nakabag nila, tinatanggal na yung mga seaweeds, tinatanggal na yung mga sumingit sa kanilang mga lambak, di ba? Washing their nets.
no? But in verse number 3, naroon ang Panginoon, nagtuturo siya, at maraming tao nakapaligid sa Kanya. Ha? Okay? At siya po yung talagang nakapatulak na sa tubig. Kaya ang ginawa niya, sumakay siya sa isang bangka. Nakati po yun? At sabi niya kay Simon Pedro, okay, thrust out a little from the land. Ha? Okay, itulak mo pa konti ang bangka doon sa tubig. In verse number 4, pakilakas na, now when he had left speaking, he said unto Simon, what? Okay, launch out into the deep. Launch out into the deep. In ang ating title, launch out into the deep. Umalakot ka doon sa kalaliman. Okay? Umalakot ka doon sa kalaliman. Okay? And then, ihagis mo ang iyong mga lambak. Yes, yung mga lambak niya, iyon yan. Diba namin? Yung buhay mo yan, yes, yan. Lahat ng meron ka, yes, tawagin mo sa iyan. Pero ang utos ko, ano yun? Launch out into the deep. Alright? At lahat ng lambak mo na yan, lahat ng meron ka sa buhay mo yan, ihagis mo para makapanghuli ka ng isda. Nakabili po yan? In verse number 5, anong sagot ni Peter? Panginoon, Master, kami nagpag-aaral ng buong magdamag, pero wala kaming nahuling anuman. Pero sapagkat sinabi mo, ihahagis ko ang lambak. Alright? Ihahagis ko ang lambak. Di ba namin? Amen? Anong sagot ni Peter? Magdamag silang ng isda pero wala silang nahuling anuman. Pero sa bakit sinabi ng Master, ng Panginoon, ihagis ko ang lambak. Alright? Sabi ng Panginoon, ihagis mo lahat. Pero ang ginawa ni Peter, inihagis yung isa lamang na lambak. Alright? Ano nangyari? Verse number 6. And when they had this done, they what? Number 6. Okay, nakahuli sila ng napakarami at malaki pa na isda. Kung kaya yung lambat ay napunit na. Nakatinig po yun? Nakatinig po? In verse number 7, humingi sila ng tulong ngayon sa ilang pang mga bangka na naroon upang isakay yung mga bangka, yung mga isda na kanilang nahuli. Nakatinig po yun? At sa dami ng isda, ano na nahuli? Pagsakay sa mga bangka, ano nangyari? Anong nangyari? Verse number 7, palakas? Nagsimulang lumubog ang bangka. Bakit? Sa dami ng isda. You see? Napaliwanag na alam ng Panginoon ang nangyayari sa iyo ngayon. Pero alam ng Panginoon kung anong mas mabuti mong gagawin. Amen siya? Amen? At alam ng Panginoon saan ka dapat magpagal o tumabaho. Diba namin? Magdamag sila ng isda. Sa lugar na inaakala nila na magaling, pero alam ng Diyos kung saan mas magaling. Amen? Alam ng Diyos kung nasa isda. Alright? Anong kailangan lang? Sumunod ka sa Torah. By faith. By faith. Yes, Christian, ito ang nais ng Diyos sa bawat isa ngayon. Okay? To launch out by faith. Launch out by what? By faith. Umalaot ka. Okay? Umalaot ka sa iyong Christian life. Okay? Gawin mo ito by faith. Na mayroong pananampalataya. Tiwala sa Panginoon. Alright? And to launch out by faith, it involves three things. Upang ikaw ay talagang magpakalain sa Diyos, tatlong bagay ang kinakailangan. Number 1, obedience. Obedience. Okay? Launching out by faith involves number 1, obedience. Sundin mo siya. Sundin mo siya. Alright? Huwag yung inaakala mo na tama. Huwag yung inaakala mo
na magaling. Lalo higit, emotionally, ano ka, di ba? Nalulungkot ka, natatakot ka, mahirap kang magpasya sa ganyan bagay. Magkakaproblema ka lang. Nakikinig ka sa akin? Higit na alam ng Diyos kung anong mabuti para sa iyo. Para sa atin na, ano kailangan ng pakalabas? Pakalabas? Obedience. Obedience. Okay? Okay, obedience sa kanyang sinabi. Hindi dapat mangibabaw ang ating opinion. Hindi dapat mangibabaw ang ating emotion. Ang dapat mangibabaw is pa yung kanyang salita. Okay? Obedience. Obedience is ha? Okay? Sabi mo siya. Magseryoso ka. Alimin, magpakalago ka. Alright? Magpakalago ka. Ha? Iwan mo yung pagiging bata mo sa pananampalataya. Amen? Anong kanyang utos? Grow. Anong kanyang utos? Dance out into what? Into what? Balabas. Deep. Amen? Deep. Sa ating, hindi sa ating buhay dito sa church. Ha? Ikaw ba malalim na sa Panginoon? O siya pa rin? Dahil kung pagka ikaw member ng Calvary, hindi dapat kapag ikaw ay nakaka-alim ng buwan na ay parang bisita ka pa rin. Hindi gano'n. Ang gusto, hindi ako may gusto ha. Ang gusto ng Panginoon is what? Dahil sa ating tuwa. Ano is what? Lumalim ka. Magkaroon ka ng involvement. Magpakalalim ka. Ngayon gusto, naniniwala ako, maraming naging member ng Calvary. Hindi tumagal, nawala din. Pero wala din nangyari. Isa sa nakita kong dahilan is what? Hindi sila naging malalim. Amen? Hindi sila naging malalim. May istorya sa buong Jeremiah. Nakakatulan ang Diyos yung isang bayan. Bunga ng katampasan. Na merong tribes doon na kung tawagin ay Dedan. Yung bayan ay pinagkalaw ng Diyos na malupig ng Assyria. No? Para piling ng Assyria, okay, sa bayan niya, pero meron isang tribes doon na Dedan kung tawagin. Itong Dedan ito ay believer ng Panginoon Diyos. Sabi ng Panginoon kay Jeremiah, sabihin mo sila, okay, sa Dedan, okay, dwell deep into the mountain. Okay, magpakalalim kayo doon. Magpakalalim sa mga dahil ng judgment. Baka kayo abutan. Baka kayo ay madamay sa hatol ng bayan nito. Dwell deep, Dedan. Doon sa mga batuhan, sa mga alas na yun, sa mga manilang na yun. Okay, ngayon Dedan, sumisiguro sa ating mga mananampalataya. Okay, sa mundo ito, may judgment na darating. Nakikinig sa akin? Na ang tanging paraan kung ikaw ako maging safe is what? To dwell deep sa rock. You follow me? And that rock is what? Christ. You follow me? Maraming Christian na tumagal sa church pero hindi naging malalim kay Kristo. Amen? Maraming Christian naging member ng Calvary pero hindi naging malalim sa ministeryo ng Panginoon. Kaya ano nangyari? Sapagat hindi sila malalim, madali silang nahugot ng sanlibutan. Okay, ganun din sa sitwasyon ito. Di ba? Minsan may mga Kristiyano na hindi nagtatagal sapagat naiinip, walang blessing, walang bunga. Ha? Nung nasaan ba ang blessing? Nasaan ba ang bunga? Sa mababaw na parte ng tubig o saan? Saan? Saan sila nakahuli ng malaking isda? Saan? Yung sa namin. Amen? Sa namin. Maging malalim ka kay Kristo. Maging malalim ka sa church. Maging malalim ka sa mga gawain sa mga Bible study. And minsan, kung ikaw ay helper sa Bible study, gagawin ka, pag-aaralan mo na
pag alam mo na dumating ka na, pwede ka na rin mag-handle, pwede ka rin maging leader sa Bible study. Amen ko siya? Kaya nakikita mo, kasama sila Rochelle, sila Rose, nakakapagturo ng Bible study. Di ba namin? No. Sila na lang, bakit nila nagawa yun? Kasi naging malaking sila. Ikaw rin. Amen? O sige, ano mo? Pinangunahan yung mga pagmahalik sa lumbang. Yung bang mga nagawa nila, hindi mo kayo gawin, magagawa mo rin ang kailangan lang. Paglakas, dwell deep. Last out into the deep. Amen? Ngayon, para maging malalim, ano ang kailangan? Makalakas na yung Lord? Yes. Sumunod ka lang sa Lord. Obedience. Obedience. Okay? Hindi kinakailangan. Matalino ka, magaling ka, guwapo ka, maganda ka, matangkad ka, hindi kailangan mo. Hindi mo pag-beauty contest ko eh. Amen? Anong kailangan na? Magamit tayo ng Diyos. Anong kailangan? Bakit ano ba? Sapagat ibig malaman ng plano ang dayon ng Diyos sa buhay mo. Pero hindi mo malaman kung hindi ka magiging malalim. That's how into the deep. Like we said, it involves obedience. Obedience. Alright? Now, kaya dito sa verse 5 ng verse 8, ay apat na bagay yung ibig kong makita yung lesson. No? Of course, magdamag silang ng isda, pero wala nahuli. Nakarayon? Amen? Amen? Pero nung sinusunod sa Panginoon, may nahuli. Pero wala ba? Amen yun siya? Alam mo makita? Okay, ano ba? Ito yun. When we do things God's will, He blesses us. Sumunod ka lang. Gawin mo yung paraan ng Diyos. Amen? Sabi nga rin, di ba? Huwag malaig yung sarili mong opinion. Huwag malaig yung iyong emotion. Amen? Amen? Huwag malaig yung sariling kaparaanan. Tatandaan mo lang mas marunong ang Diyos na kung gagawin mo kung gagawin mo yung kaparaanan ng Lord, may pagpapala kang matanda. Okay? Don't forget that. When we do things God's way, ano nangyayari? He blesses. Alright? Pangalawa, when we go fishing, we must go where the fish are. At alam yun ng Diyos kung nasaan. Ano yung pangalawa? When we go fishing, we must what? Go where the fish are. Nasaan ang fish? Sa tabing dagat? Sa tabing dagat, nasaan ang fish? Naroon sa babaw, hanggang sakong, hanggang buong-buong. Nasaan ang fish? Nasaan? Nasa deep. Nasa malalim. Amen? Amen? Saan pa nahuhuli yung mga labo-labo ang panahon? Saan? Sa tabing dagat? Saan? Nasa may mga maya-maya? Nasa bubong. Nasaan? Kasi malaking isda. Di ba? Yung mga dulong, nasa yung dulong? Yung sa ilog lang. Yung sa inadabo sa mga galing sa palengke. Tama na ka pala? Di ba nasa tabing lang yun? May dulong ba sa gitna ng dagat? Wala, nasa babaw. Amen? Ay kami sa Alabador namin. Yung mga bahay doon sa pinupuntahan natin sa irrigation, yes, kailangan din nila ng gospel. Kailangan nila. Pero kailangan din na malaking bahay ang gospel. Amen? Huwag mangyari kung isa parang ang tingin mo sa sarili mo, pang-depressed area lang ako. Katukad mo rin kahit mga bahay malalaki. Amen? Amen is tama, di ba? Amen is tama. Katukad mo rin yung mga bahay na. Bigyan mo rin sila ng pagkakataon makapakalit ng gospel at nag-repass. Kahapon, nasa akin ba o akin kayo? Akin, hindi ba? Kung nakakita sila ng parang kahapon, marami silang turuan, amen? Kasi iba na turuan nila, may sarili pang sasakyan, tama? Dadalo. Amen?
helicopter pa. Makita mo, nasa dating talaga eh. Amen, Christian? Kaya dance out into the deep. Amen? At ihagis mo ang yung mga lambat mo. Huwag yung isang lambat na, mga lambat. Sabihin, all out. Diba? Ibigay mo yung oras mo, lakas mo, diba? Amen? Yung alam mo, ibigay mo. Yes, Christian, kaya it involves una-una obedience. Okay? When we go fishing, we must go, when we go fishing, we must be patient. Of course, kailangan din ng tiyaga. Amen? Hindi lahat ng pagkakatukan mo, tuturuan mo, nabubukas. Amen? Hindi lahat ng tuturuan mo, tatanggap. Hindi lahat. Okay? Kapag ang tayo tumanggap sa bakit napilitan lang talaga yun. Honestly, bibigyan ko yung gospel. Pero pag nakita mo, ngiti-ngiti lang siya, kailangan mo siyempre, alam mo naman, wala ka makikita ng tao na convicted ng Holy Spirit, ngiti-ngiti, at talina rin. Wala kang nakita na, dinaglit siya. Kapag talaga may conviction ng tao, nagkagayat yan. Pero pagka ibinibigay mo yung gospel, titingin niya. Titingin siya niya. Magsasabi ko siya. May conviction na. Pero patuloy ko, pero pag ngingiti-ngiti, tuloy ang laba. Kung ginagawa ako eh. Sito ko. Iwanan ko yan. Nakalalas ko, diba? Kasama ko si Marvin. Pinagkwento ko sa inyo. Dadalawang Paris na si Dennis, hindi naman habayan mas eh. Oo, tama, di ba? Eh, hindi ko alam kung dragon, kung bankish yun. Pinagkakais ko sa papa. Dadalawang Paris, ako busy. Dadalawang sila, gusto kong ihakas ang mukha niya. Dadalawang, busy ako. Dadalawang, ituro din ako. Dito, sineras na diikot. Hindi na ikaw ang tao. Amen? Amen? Napakaraming hindi man tumatanggap yung tao, pero hindi kanya malilimutan pagdating niya sa impyerno. Hindi ka nagtalo doon. Okay? Hindi ka nagtalo doon. Tandaan mo, kapag pumato ka sa pinto, talaga, nag-pray ka, feel ka ng Holy Spirit, parang Diyos ang pumato sa kanya. Amen? Parang langit ang bumisita sa kanya. Amen? Pag nireject ka, hindi ikaw nilikundi ang nireject ay walang bakundi ang Panginoon ang tagapagligtas. Alright? Anong kailangan nga? Obedience. Obedience. Amen? Go out. Sa kapag pumating ito. Okay? Ihagis mong lahat ang malamban. Alimutin ko rin. Amen? Yung bungat pa lang, mahirap kang i-reject. Pag na-reject ka, talaga, sila na ang humakon sa kanilang sarili. Amen? Maganda naman ako po si Eric. Member po ako ng Calvary Bible Baptist Church. Pwede po ba kitang makusap kahit po sandaling tungkol sa Panginoon? Ngumiti ka ng napakatamis. Nakikinig ka sa akin? Ngumiti ka ng napakatamis. Nakikinig kayo? Ang ngiti matamis, kasama ang mata. Nakikinig ba kayo sa akin? Kasama ang mata yung ngiti. Pwede ko ba? Pwede ko ba? Pero, gusto lang nasuot mo yung pustiso mo. Amen? Okay, sige, ano ba siya? Okay. Kaya, ikaw ang host. Okay. Bisyo, walang nakakabala. Pag may partner ka, pumasok yung partner mo. Pag mag-pray ka, paggabi, di ba? Wala nang paraan yung video. Sarap. Ngayon, di ba? Paano makikinig sa akin? Nakatingin ko sa... Anong tawag doon? Video na ano sitwasyon ng video? Nagiging ano na. Right? So, tsaka page.
hindi ka sarili, huwag ka mag-Diyos doon. Huwag ka mag-iba ito. Sarili na tayo dito. Amen? Dito tayo tinawag ng Panginoon. Kaya sabi ko sa kanila, alam mo, sa sarili, yes, kailangan nila lahat ng gasot. Pero may pagkakataon, kailangan mo rin lagyan ng grado ang sarili mo. Amen? Ikaw ay lingkod ng Diyos. Tinawag ng Diyos. Puspos ng Banal na Espiritu. May mahalaga ang mensahe sa kanila. Mas mahalaga ka kaysa sa escape na yan. Amen? Ngayon, para gamitin ka talaga ng Lord, anong kailangan lang? Number one po palabas, obedient. Ginawa ko ito bilang pagsunod sa utos ng Diyos. Amen, Christian? Amen? At alam ko, ito yung God's way. Amen? Amen? At alam mo Diyos kung nasaan ang mga kaluluwa na yan. Amen, Christian? Amen? At handa ang mag-tiis. Handa ang mahirapan. Okay? Sapagat alam mo na yung ginagawa mo ay kalooban ng Diyos. Alright? Okay. Number 2, recognition. Una, pagsunod. Pangalawa, pagkilala. Pagkilala sa Panginoon na nag-utos at sa Panginoon na iibabahagi mo sa kanila. Alright? Okay. Yes. Recognition. Notice number 7 to number 8. Number 7 to number 8. And they become unto their partners, which were in the other ship. Kasi talaga, napulit na yung naman, hindi ba? At nagsisimula ng bubog yung bangka. Hindi ba? Nanggil na sila. Talagang maliwanag na alam ng Diyos saan naroon ng mga isla na yan. At alam ng Diyos kung nasaan ang mga tao na makikinig. Maliwanag ba? Amen? Makikinig. Tatanggap. Alam ng Diyos. Kung nasaan yung mga tao talaga na dapat na binibigyan nila ng opportunity makapakinig ng Diyos. Alam niya. Ha? Okay, kaya di ba na kaya nagpipilitan, bakit tayo lumaban? Amen, no? Dahil mo kami sa lugar na nais mo. Dahil mo kami sa mga bahay na ibig mo makapakinig ng gospel. Alright? Sabi kita, at kinaway nila ang mga kasamahan sa isang daon upang lumapit at sila'y tulungan. At sila'y nagsilapit at napuno ang dalawang bangka. Ano ba sila'y nagpasimulang lulubog sa dami ng isda. Amen? Talagang mabunga kapag may pagsunod sa Panginoon. Amen? May pagpapala kapag sumusunod ka sa kanyang kagustuhan. Hindi yung gusto natin, hindi yung gusto niya. Okay? Sige mo din na. Alright, notice number 8. Kaya pala, now when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, "Depart from me, for I am sinful." Pakilakas po. Pakilakas. Oh, Lord. You see that? Dito, tinawag ni Peter ang master na Panginoon. Kanina ang tawag niya ng what? Master. Ngayon what? Panginoon na. Amen? Meron na siyang tamang pagkakilala. Amen? The word master, di ba, it also means isang guro. Di ba? Dito iba na, Panginoon. Okay? Kaya nga, launching by faith in both obedience and recognition. Recognition. Alright? Now, itong pagkilala nito sa ating Panginoon po, okay? Ito may pagkilala okay, kinikilala mo ang Panginoon na siyang bumili sa iyo sa halaga. Di ba namin? Sapagkat ikaw ay binili sa halaga, ano halaga yung pinabili sa atin? Yung kanyang dugo. Tama? So sapagkat binili ka niya, ikaw ay kanya. Mahal itong kinikilala mo, Panginoon, ako'y iyo. Ako'y pag-aari mo. Tama? Hindi na ikaw ang nagmamayari sa iyo. Sarili. Hindi na ikaw. Huwag mo makalimutan yun. Diba? Oh. Siya na may-ari. Siya mag-recognition. Alam mo kung lahat ng member ng Calvary ay
totoo ang pagkilala kay Kristo na nagmimakayo sa Kanya, hindi ka naman problema. Dadating yan dito every Sunday morning and Sunday night. Alam nila na sila hindi na sa kanilang sarili. Amen? Sila yung pag-aari na ni Jesus na bumili sa kanila ng kanyang dugo. Recognition. Lord, kinikilala kita. Ikaw ang kilala sa akin. Ako yung sa'yo. Binili mo ng hindi ko. Amen niya siya? Pangalawa, na pagkilala siya, ako yung iyong pinili at itinalaga. Una, ako yung iyong. Pangalawa, chosen and ordained. John 15:16. Ako yung iyo. Pangalawa, anong pangalawa? Pinili at itinalaga. Pangalawa, para humayo at una. Recognition. Importante yun. Amen? Hindi ka magiging malalim sa Diyos. Believe me. Hindi ka magiging malalim. Mananatiling mababaw ka sa iyong Christian life. Di ba namin? Kung walang pagsunod, pangalawa, walang pagkilala. Pagkilala pa paano? Number one, ako'y iyo. Pangalawa, pinilihan, itinilaga. You have not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit. Minsan napagay ko na sa gym sa ating. Bagamat matagal na ito, no? Okay. 90s po. Ba 1997, may mga member na sa Pasig na iniisip nila na ako ang magtutuloy ng church doon sa Pasig. Hindi yung talaga dito ako sa Laguna. Kasi clear sa akin, talagang tinawag ako dito. Hindi ako pang-may trabaho. Yun ang isang bagay na nagbigay sa akin ng confidence. Honestly, nagka-problema tayo dito noon. Alam mo, wala akong katakutan. Wala akong kamakaba. Yung mga tao na minsan yung talaga naging tumay ang oposisyon nila, never akong kinabahan. Honestly, nakakalitin ba? Kasi maliwanag sa akin, clear sa akin, ako'y tinawag niyo, ako'y pinili at itinalaga niyo para dito. No, yun, ganun po din sa inyo. Ganun po din sa inyo. Mahalaga po yung recognition. Ano yung recognition? Number one, Lord, ako'y sa'yo. Ano yung pangalawa? Pinili at itinalaga mo upang humayo at magbunga. Amen, Mr.? Ang humayo hindi ka para mahulog dito. Amen? Amen? No, umalis na yung people natin. Naniniwala ako. Nang bagay sa yung people, ipapaalam ng Diyos sa inyo. Ikaw ay pinili at itinalaga sa Panginoon para humayo at magbunga. Now, the word chosen and ordained, it also includes repentance. Tingnan sa verse number 8. Isa number 8. Number 8. Ang sabi Peter, when Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' feet at nagsabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan. Oh, Panginoon! Nakita mo yan? Repentance. Nagkapakita po ito na Lord, alam kong ako'y iyong pinili at itinalaga, hindi sa pagkat perfect. Amen? Hindi sa pagkat ako'y mas magaling kaysa kanila. Tama? Tama? Ang katotoo nga nito ay, ano sa Pilipinas, kung sa kanya ang totoo ng kakaiwan, alam sa Pilipinas, makasalanan siya. Tama? Amen?
kapag lagi mong nakikita. Di ba? Na kung bakit ka tinawag nila ay sapagat biyaya lamang niya, hindi kasi sapagat magaling ka, malinis ka, perfect ka, kung biyaya lang, mananatili ka mababa lamang at kagalit-galit sa Diyos. Amen, Bishop? Pakilabas na? Pakilabas na? Amen? Pakilabas? Hindi ka babagsak. Nakikinig kayo? Hindi ka babagsak. Huwag kayo Christian, pride cometh before what? Nakasagot? Distraction. Okay? Bago bumuksak ang isang Kristiyano, may kapalaluan na siya sa puso niya. Tingin niya, he is better than others. Okay? Recognition. Amen? Recognition. We are not perfect. Amen? Kundi naligtas lamang sa biyaya ng Panginoon. Recognition, ako'y iyo. Pangalawa, pinili at itinalaga. Pangatlo, I am not perfect, but forgiven. Amen? I am not perfect, but what? Forgiven. Recognition, ha? Now, nung si Peter ay nagpakababa, kasi nagpakababa, di ba? O tinigap niya siya, makasalanan lamang, di ba? At si Kristo ay Panginoon, what is number 9? Number 9. For he was astonished, and all that were with him, at the draught of the feast which they had taken. And so was also James, John, the son of Zebedee, which were partners with Simon. And Jesus said unto Simon, fear not, from henceforth thou shalt not. Doon lamang niya sinabi, mula ngayon, kayo'y mangingisda, magbuhuli na ng tao. Nakatay po yun? Nakatay niyo po? Ano niya siya? Okay. Ito yung nagsimula sapagkat nagkaroon siya ng, ano number 2 natin? Nagkaroon siya ng what? Recognition. Di ba nga? Di ba? Bago sila mangingisda ng tao, nagkaroon muna ng recognition. Pagkilala. Tamang pagkilala. Ito tamang. Okay, iyo, Panginoon. Tinubos mo ng inyong dugo. Pag yung Lord, tinawag, itinalaga, hiniram mo. Lord, I am not perfect, but thank God. Sa kabila ng kayo, kung kasalanan, tinatawag mo, nilis mo, Lord, eto ako, ginagamit mo. Recognition. Tsaka sinabi ni Lord, okay, mula ngayon, mangingisda ka ng tao. Amen? Thou shalt what? Thou shalt? Okay. Thou shalt what? Catch men. Okay. Hindi, iba gamit mo. Sa kabila, fishers, dito catch men. Kaya tayo, pag kumakatok sa mga pinto, other engine, at nagtutulog, bakit nakikigawa? To catch men. Tama? Yung term na ginamit, okay, nanghuhuli tayo ng tao. Ginagamit tayo ng Diyos upang ng Diyos ay makapanghuli ng tao. Ano ba ito? Di ba? Amen? Now, tatanda natin po kayo. Isang bagay alala natin. God is catching men. God is catching men. Sa makita natin, through us. Okay? But the devil also ay nanghuhuli rin ng tao. Amen? Tapos mo, tuwing sumili natin ang Saturday, sino kasabihin natin? Mga Jehovah. Mga saksi ni Jehovah, diba? Amen? Tayo, nangingisda ng tao para mapunta ng heaven. Sino rin, nangingisda ng tao para mapunta naman saan? Sa impyerno. Diba? Diba? God is catching men, but the devil is two. Ganun din, nangingisda ng tao. So be careful. Mapapakita ko sa inyo. 2 Timothy 2, 24 to 26.
Yun po, hindi ko makikita, no? Okay. Ang Diyos nangingisda ng tao, ang diablo rin nangingisda ng tao. 2 Timothy 2:24. At ang alipin ng Panginoon ay hindi narapat na makipagtalo kundi maamo sa lahat. Ano pa? Sapat na makapagtulog, matiis yung patient. 25. Nasawayin may kaamuan ang mga nagsisisalansa, baka sakaling silang pagkalooban ng Diyos na pagsisisi sa ikaaalam ng katotohanan. Pakalakas. Sunod. At sila makawala saan? Kita mo? Paliwanag ba? Nahuli sila ng diablo. Nabihag sila. Tama? Amen? Nahuli rin sila ng nabihag din sila ng diablo. Okay? Kaya nga, sa ating pagtuturo, kapag sila may tumanggal, ano nangyari yun? Nakakawala sila sa silo ng diablo na bumihag sa kanila. Ayaw na rin sa kanilang sarili. Ginusto nila eh. Liwanag, amen? 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 Ang Diyos nanguhuli ng tao, ang diablo ay nanguhuli. Amen siya. Kaya talagang kailangan mo ng prayer, kailangan mo ng fullness or power ng Holy Spirit. Sa pag-spiritual ang labanan. Amen? Amen siya. Hindi kailangan maganito ng paliwanag at ano, kailangan na. Meron ka na nasa yung power ng Diyos. Okay? And lastly, to learn something it involves obedience. Ano yung pangalawa po? Recognition. And then lastly, forsaking all and following Jesus. Okay? Forsaking all and following Christ. Alright. Nung madinig po nila yung sinabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. Mula ngayon, kayo ay manghuhuli na, mangingisda na ng mga tao. Number 11, pakilakas na po. And when they have brought their ships to land. Ano sumunod po? They forsook, iniwan nila ng lahat at sumunod sila sa Panginoon. Narinig mo yan? Paano nila ito nagawa? Paano nila ito nagawa? Ano sa Lord? By what? By faith. By what? By faith. Amen? Amen? Pero muna, nasa right order yun eh. Nagawa nila ng iwan lahat sa pagkataluan, natutong sumunod. Amen? Ito ang number 1, tama? Sumunod ka muna. Amen? At sa iyong pagsunod, doon mo lang mo siya makikilala, mararecognize. Nakaniyo ba ako? Doon mo na siya makikilala. Alright? At mararecognize na, ay, ako pala yung pag-aari mo niya. Oo nga pala. Ako'y tinubos niya ng kanyang dugo. Paliwanag ba? At doon mo rin mararecognize at maunawa ngayon, tinawag at itinalaga ako. Salamat, Lord! Sa kabila na ako may pagkukulang. Di ba? Ako'y hindi naman perfect. Diba? Binagay mo ko sa kalagayan nito. Salamat, Panginoon. Pero wala ba? Amen? And then pamula ang final na. Yun ang final na. Matututunan mo at kalikunan ang lahat upang masunod ang ating kanalas, ang ating Panginoon sa Kristo. Yes, forsake all and following Christ. Okay? Diba, nakakalungkot yung ibang mga nakasabay mo doon, so pala ko. Diba, may mga kasabay sila, mga young people din, ano? Kaya bapalat kayo, balat ko na andyan kayo. Yung sabagat talagang mabayan Diyos sa inyo. Diba,
Yung iba, hindi natutuhan yung gano'n. Di ba? O lagi pumanggap, dumalaw, pero hindi na natutuhan na iwan at talikuran yung old what? Old life. Amen? Ano ba? Yung mga dating barkada. Kaya naghilahan. Amen? Pagka Sunday, darating dito, pero pag-uwi, nasa barkada. So, kung may wala dito. Di ba namin? Pero pag hindi mo iniwan yung dating barkada, kasama yung dating mong issue. Nakalimutan ako? Honestly, ang palalayan ko na sana na-reglas. Sana safe. Pag hindi bumalik yung dalawa katuloy yung hindi safe. Ayun na sabi ko, sabi sa akin. Kaya wala namang nangyari sa kanila, nangyari sa yung ating pinuntahan kagabi. Diba? Kaya, minsan, kaya mahalaga, kapag talagang save ka na, iwan mo yung barkada mo. Okay? Talikuran mo sila. Pag hindi mo ginawa yun, walang mangyayari. Hindi ka magiging malalim sa Panginoon. Amen? Hindi malalim. Lagi maghihilahan dyan. Amen kasi? Amen? Dito, akala kasi ng mga barkada nila, barkada mo dati, hindi ka na masaya kasi wala ka na sa dati mong ginagawa. Wala ka ng anak, wala ka ng sibrino, wala ka ng sugar, wala ka ng... Hindi nila alam yung kagalakan nila pang-samantala lang. Samantalang yung kagalakan ibinibigay ng Lord ay hindi kayang tumbasan ng sanlibutan. Amen? Amen? Masaya lang sila kapag nag-iinom. Masaya lang sila kapag nagpupuyat. Bibisyo. Masaya lang sila pagka natapos na ang lahat, wala na. Samantalang yung kagalakan natin, eternal. Amen? Sabi ng Lord, maganda na kayo. Amen? Maganda na kayo. Lakasan ninyo ng be of good cheer. Be of good cheer. It is I. Be not afraid. Kaya upang maging malalim pa tayo sa Lord, at maging seryoso pa, maging mabunga pa, ano yung kailangan ko muli? Ano yung forsaking all and following Christ. Okay? Hindi pwedeng asin ito. Talagang para makasunod ka sa Panginoon, may mga bagay ka talagang dapat munang iwan. Dapat munang talikuran. Amen? Hindi pwedeng walang iiwan. Hindi pwedeng wala. Amen? Sapagat karamihan ng ating membro, di ba, dating mabisyo, iniwan. Narito sila niyo. Amen? Nung hindi nagawang iwan ng bisyo, barkada, nawala. Amen? At hindi at ang ilan talagang nawala na talaga. Okay, maagang na mayakap. Okay, so forsaking all and following Christ. Okay, in verse number 11, nakikita nyo, these fishermen were true disciples of Christ. Okay? Itong mga tao ito ang tunay na disipulo ni Kristo. Bakit natin nasabi sila yung disciple? Because they pursue all and follow Him. Amen? They pursue all and follow Him. Amen? Yun ang tunay na disipulo. Iinip mo lang lahat. Alam nila may magtatawa, alam nila may magagalit, alam nila hindi nila magagawa yung mga dapat nilang ginagawa na mga bisyo-bisyo, pero hindi mo lang lahat. Alright? Yes, because they were true disciple of Christ. Because of what? Bakit natin nasabi? Na sila yung disipulo ng Kristo. Ang dahilan?
pursue all and follow Jesus. Amen, Christian? Now, hindi ko alam ang buhay ng ilan sa inyo. But tonight, are you willing? Are you willing to do that? Magagawa bang iwan ang lahat? Kalikuran ang lahat para makasunod ka sa ating Panginoon? Amen? Amen? Kung magagawa mo, yes, ikaw na yung tunay na tagasunod ni Kristo. Amen? Ikaw ay yung tunay na Kristiyano. Amen, Kristo? At ito nga yung tunay na palatandaan na ikaw nga ay ligtas. Tunay mo ang tinanggap si Kristo, tagapagligtas. Ha? Ay natin ito ngayon, manalangin. Yes, Christian, ito po ang nais ng